sinabi mong WRX STI, dalawang bagay agad ang pumapasok sa isip ng car enthusiast. Asul na kotse at gintong rims. Pero ang interesting, hindi naman ito ang pinakamalakas na sports car. Hindi rin ito ang pinakamahal. At lalong hindi ito ang pinakamabilis. Pero bakit noong 1990s hanggang early 2000s, parang ito ang hari ng rally? Bakit halos lahat ng gustong sumali sa rally, Subaru ang pangarap? Ano ba ang meron sa STI na wala ang iba? Kung ang F1 ay laban sa aspalto, ang rally naman laban sa kalikasan, putik, yelo, ulan, buhangin, bundok, at minsan makitid na kalsadang isang maling liko lang, bangin na ang kasunod. Sa rally, hindi sapat ang mabilis. Kailangan may grip, may control, at kayang tumakbo kahit halos wala ng kalsada. At dito nagsimulang sumikat ang Subaru. Maraming nag-akala kaya nananalo ang Subaru dahil malakas ang makina. Ang totoong sekreto, balance. Dalawang technology ang naging sandata ng Subaru. Una, ang boxer engine. Flat ang engines nito kaya mas mababa ang center of gravity. Mas stable sa mabilis na likuan. Mas konti ang body roll. Pangalawa, ang symmetrical all-wheel drive. Habang ang ibang kotse noon ay front-wheel drive o kaya rear-wheel drive, ang Subaru pinapadala ang power sa apat na gulong. Hindi lang para bumilis, kundi para kumapit. Kahit putik, kahit niebe, kahit graba, mas maraming traction, mas maagang bumuelo palabas ng kurbada. At mas kontrolado ang sasakyan. Kaya sa rally, napakalaking advantage nito. Pero kahit gaano kaganda ang kotse, kailangan pa rin ng driver. At dito pumasok ang isang pangalan, Colin McRae. Isa siyang driver na halos walang takot. Kung saan ang iba ay nagpepreno, si McRae lalo pang bumibilis. Noong 1995, naging kauna-unahang British World Rally Champion siya. At kasama niya ang Subaru Impreza. Dahil dito, hindi lang naging kotse ang Subaru, naging simbolo ito ng rally. At dahil sa sunod-sunod na panalo, 3 sunod na World Rally Manufacturers Championship ang napanalunan ng Subaru mula 1995 hanggang 1997. Dito tuluyang nabuo ang alamat. Ngayon, wala na ang Subaru sa WRC. At tumigil na rin ang paggawa ng WRX STI sa maraming merkado. Pero bakit hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakarespetadong performance cars? Dahil hindi lang ito tungkol sa bilis. Isa itong kotse na ginawa para sa tunay na driver. Hindi para magpakitang gila sa dyno. Hindi para sa pinakamataas na top speed. Kundi para sa kontrol, kumpiyansa, at kakayahang tumakbo kahit saan. At kaya, hindi ito tinawag na hari ng rally dahil sa pinakamalakas itong kotse. Tinawag itong hari dahil paulit-ulit nitong pinatunayan na minsan mas mahalaga ang grip kesa horsepower. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang respeto sa isang asul na kotse na may gintong rims.